Malalim-lalim na ang gabi nang hayaan silang makauwi ni Tita Clara. Pinagbaon pa sila ng sandamakmak na pagkain bago hinayaang makaalis. Pagod man at medyo sumakit ang ulo, nagmatigas si Elaine na siya pa rin ang magmamaneho pauwi sa Natividad. Kaysa naman ipaubaya niya ang manibela kay Impaktong Adonis na ipinagtagay ng kanyang Tito Robert at iba pang lalaking Santiago ng bagong bukas at pinakaiingat-ingatang bote ng Chivas Regal. Well, that wasn't so bad, was it? Nakaupo ang lalaking pinangalanan niyang Wallace sa passenger seat, sa exact spot kung saan, hours before, bigla na lamang siyang hinalikan nito bilang sagot sa sampal niya. Si Elaine ay nanahimik na lang. Imbes na sayangin ang laway sa pagkikipag-witty repartee kay Impaktong Adonis, minabuti na lamang niyang mag-concentrate sa pagmamaneho. Tila hindi alintana ni Wallace ang silent treatment niya. I must say, nasurpresa ako nang makilala ko ang mga relatives mo. Anito. Biro mo, mababait na, may sense of humor pa. Hindi katulad ng ibang tao dyan. Nagtaas ng kilay ang babaeng pinariringgan. Nakalusot na nga na may boyfriend daw siya, hindi man lang marunong mag-thank you. Walang prenong banat pa ng binata. At ngayong pauwi na kami't lahat-lahat, ayaw pa akong kausapin. At bakit naman ako mag-thank you sa'yo, Aber? Kaysa tahasang isagot iyon, ay hinigpitan na lamang ni Elaine ng pagkakahawak sa manibela. Dapat nga ikaw ang mag-sorry. Ninakaw mo ang first kiss ko, lintik ka. Pero umamin ka nga, Elaine. First kiss mo yon, no? Muling napatid ang pisi ng dalaga. Ano naman kung oo? Hindi na napigilang bulyaw niya. Walang hiya ka. Kung alam ko lang na sa isang gago yun mapupunta, sana sinunggaban ko na ang pagkakataong makipag-lips to lips sa crush ko nung high school. Kahit na suspension pa ang kapalit. Kahit na it-turned out na bading pala siya. Lihim siyang napaikbi. Ang first kiss ko! Ang first kiss ko! Tumawang tinaguri ang Wallace. Ayan, di nagsalita ka na rin sa wakas. Walang hiya ka? Bakit mo ba ginawa yun? Yung alin? Saglit na napalunok si Elaine. Ang halikan ako, taragis ka. He appeared to think over. Dunno. Pagdakay sambit nito. Wala lang. Nagpanting ang kanyang tenga. Wala lang? Tumawa muli ito. Anong akala mo? Nabigla na lang nahulog ang loob ko sa'yo? Matapos mo akong sampalin? Mapang-uyang pang patuloy ng binata. It was just a lark, rather a reflex. Bumaling ito sa kanya. Bakit? Naadik ka na ba? Sorry, miss. Pero gaya ng nabanggit ko nung una, hindi ako pumapatol sa mga man. Tapusin mo yung sinasabi mo. Sige lang. May bantang aniya. Oo na, sorry na po. Tumikhim si Impaktong Adonis. Ang hirap kasi sa'yo, Iya. Palagi ka nalang seryoso. Ang dali mo tuloy mapikon. Ang hirap naman sa'yo, Iho. Hindi ka marunong sumeryoso. Ang dali mo tuloy mang pikon. Hindi na lubos maaninag ni Elaine kung anong numero ng dilaw na highway marker ang kanilang nalagpasan sa daan. Bakit ba kasi bigla na lamang napundi ang headlights ng kotse niya? Pero hindi na bale. So friends na ulit tayo? Natutuwang tanong ng lalaki. Friends? Magkaaway? Ang sabihin mo. Sumimangot siya. Hanggang kailan mo babalak mag-board sa bahay? Depende, hanggat gusto ko. Pero kapag pinagpanggap mo ulit akong nobyo mo, may bayad na talaga yun. Mangarap ka pa dyan. Balik niya. At kung hindi mo ako, tumikhim siya. Ginanon, hindi sana ako mapipilitang ituloy ang planong yun, no? Muling natawa ang lalaki. Touch, but you have to admit it. Maganda rin naman ang kinalabasan, hindi ba? Ewan ko sa'yo. Ewan daw. Tinapik nito ang balikat niya. Elaine. Alarmed, umiwas siya rito. Huwag mo nga akong mahawak-hawakan. Sa likuran nila ay biglang may nag-overtake na itim na BMW. Mabilis ang takbo niyon. Parang pag-aari nito ang highway. Loko to naisip ng dalaga. Paliko pa ang daan. Bahagyang nag-decelerate si Elaine para hayaang makabalik sa tamang linya ang sasakyan. Muntika na yun. Sa loob ng sariling kotse, napabuntong sila pareho. Relieved. Para binabalaan lang kitang nagpapatiuna yung nasa likod natin. Sambit ni Impaktong Adonis.
Dapat sinabi mo kaagad. Iritableng tugon niya, na sandaling nilingon ng lalaking kausap. Ayan tuloy, muntik na tayong. Napakabilis ng mga sumunod na pangyayari. Bago pa man matapos ni Elaine ang sasabihin, bigla na lang silang may narinig na malakas na busina. Huli na nang mapansin ng dalawa ang humaharurot na bus na kasalubong ng BMW sa kabilang linya. Biglang kumana ng itim na sasakyan. Tinangkang lumihis, kaya nakasalpukan ng bus. Ilang metro mula sa kotseng sinasakyan nila, bumusina ang bus, nakabibingi. Nataranta kaagad na tinapakan ni Elaine ng preno. Ngunit huli na. Nagising si Elaine na nakaratay sa kama sa Eastern Ward sa St. Patrick's Hospital sa Batangas City at may IV drip na nakakabit sa kanyang kaliwang braso. Isang babaeng nurse ang tiyempong napadaan ng magkamalay siya. Matapos i-confirm ay pinaalam sa kanya na pansamantalang bumaba ang dalawa niyang kaibigan para mananghalian. Ngunit babalik din sa loob ng 1 oras. Tumango ang dalaga. 2 kaibigan, sina Nigel at Fides iyon malamang. Iniabot sa kanya ng nurse ang isang kopya ng taliba, ang lokal na pahayagan sa lugar na yon. Nasa second page ang isang news article ng aksidenteng kinasangkutan nila ng impaktong si Adonis. Ayon dito, naganap ang banggaan sa bahagi ng balagtas, bago ang kakabukas pa lamang na Star Tollway exit, kung saan paliko ang kalsada. Sadyang accident-prone area daw iyon. Ang kotse ni Elaine ay pawang napatagilid, dala na rin ang pagkakasalpok dito ng BMW na biglang humarang. Yung pampasaherong bus, nag-crash sa isang fruit stall. Awa ng Diyos ay walang nasawi sa mga pasaherong sakay nito. Maging ang driver at konduktor ay minor injuries lang ang tinamo. Yung driver naman ng BMW ay critical ang kondisyon at nasa ICU ng parehong ospital. Lasing daw ito nung maganap ang aksidente. Bukod sa driving under the influence, may kinakaharap pa itong multiple counts of reckless imprudence resulting to injury kung sakaling magkamalay ito. Sabado ng gabi nang maganap ang banggaan, Linggo na ngayon ayon sa nurse. Bandang 11:30 ng umaga. May kalahating araw na rin siyang walang ulirat. Ewan lang niya sa gagong nasa passenger seat ng kanyang sasakyan nang gabing mangyari ang sakuna. Speaking of whom, itatanong sana niya kung nasaan si Wallace. Ngunit waring nabasa ng nurse ang tanong sa mukha niya. Maswerte ka pa rin, miss. Sambit nito. Galos lang ang tinamo mo, pero yung boyfriend mo, umiling ito. Si Elaine naman ay namutla, na namula na kinalabutan sa sinabi ng babae. Una, dahil sa pananalita noon, para bang may kung anong malagim na sinapit ang kumag na kasama niya kagabi. Ikalawa, dahil inakala ng nurse na ito na, boyfriend? Naiilang na ulit ni Elaine. Ikaw ba yung sinasabi nilang kasama ko? Napalingon siya sa may-ari ng tinig na yon. Nakatayo sa tapat ng pintuan ng ward ang lalaki, si Impaktong Adonis. May benda ito sa ulo at sa kanang braso. Walang kakurap-kurap na tinignan siya nito. Bahagyang nakakunot ang mga noo. Buhay pa pala ang loko. Naisip ni Elaine. Ikaw nga yun, di ba? Inip na sabi ng lalaki. Nakatingin sa kanila ang nurse. Nang mapansin ang naguguluhang itsura ni Elaine, ay tinapik siya nito sa balikat. Nawalan siya ng alaala. Bulong nito sa kanya. Nagwala pa nga ng magising. Ni sariling pangalan niya ay hindi niya alam. Napalunok si Elaine. Ganon? So, ang sinasabi niyo sa amin, Doc, nabagok ang ulo niya kaya siya nagka-amnesia ngayon? Nagling tumango ang manggagamot. Sabay buklat sa dilaw na file folder na inilabas nito. Severe head trauma, resulting in injury to the medial temporal lobes, manifest by acute retrograde amnesia, is how I've described it. Pareho din yun. Sabat ni Nigel. Nasa silid si Elaine ni Dr. Arsaga, ang specialist na inassign sa kanila. Sinamahan siya ng 2 kaibigan na dumating kasunod ni Tita Clara. Ang naturang tiyahe naman, minabuting manatili muna sa tabi ni Wallace, na bumalik sa sariling kwarto upang magpahinga. Waring hindi katanggap-tanggap sa loko na malaman na siya ang nobya nito. Hindi niya tuloy malaman kung ano ang mas dapat, ang mag-guilty o mainis dito. May kaibigan akong neurologist.
na may interes sa cases na katulad ng sa kasintahan mo, Miss Santiago. Walang kiming patuloy ni Dr. Arcega. Kaya lang ay nakabase siya sa Japan. Kung okay lang sa inyo at sa pasyente, pwede tayong makipag-correspond sa kanya para na rin sa kung anumang karagdagang kaalamang may babahagi niya sa kaso ni Wallace. Dahil hindi alam ang tunay na pangalan nito, yun na lamang ang pangalang binigay ni Elaine sa ospital. Syempre, okay lang sa akin, Dok. Sagot ni Elaine habang ang diwa niya ay bumuntong hininga. Kung bakit kasi bumisita pa si Tita Clara. Naisip niya, sabay lingon sa tiyahin. Napilitan tuloy siyang magsinungaling sa gago. At sa isang iglap, naging komplikado ang sitwasyon. Ang tungkol lamang sa inyo, Miss Santiago, ang alam niya. Wala siyang maalala sa kanyang nakaraan bago siya nagising dito sa ospital. As in, si Elaine lang po ang tanging taong natatandaan ni Wallace? Saad ni Fidesz. Gano'n na nga. Paano ka ba niya makakalimutan? Malamang, may deep impression ang iniwan mo sa psyche niya. Bulong ni Nigel. At noong una pa kayong magkakilala, tinuhod mo siya sa aray. Agad namang bumalik sa dating ayos ang kanang braso ni Elaine mula sa pagkakasiko nito sa bakla. Ito talagang si Nigel, mapagbiro kahit kailan. Deklara niyang pilit nginitian si Dr. Arcega. Joke lang yun, hindi ba Nigel? Oo. Sang-ayon nito na nagtatanong ang tingin sa kanya at kay Fidesz. Kasi naman, mag-iisang taon na ring magjowa itong sina Wallace at Elaine. Salo ni Fidesz, na marahang sinambit ang bawat kataga habang dinidilata ng baklang kaibigan. Kaya heto, ang sarap nilang biru-biruin, di ba Nigel? Makahulog ang ngiti ng babae dito. Tumpak. Napatungo na lamang si Nigel habang haler ang patutsyada ng mga kilay nito. Hindi niya ito pinansin. Sa halip ay muli niyang hinarap ang doktor. Dok, tanong niya, kung may amnesia man tong si Wallace, may pag-asa rin naman na bumalik ang alaala niya, hindi ba? Meron, syempre. Tugon ng doktor. Pwedeng bumalik iyon pagkalipas ng ilang araw. Maaari ring tumagal ng ilang buwan. Maaari ring taon pero magkakasabay na ulit ng tatlo. Tinitigan sila isa-isa ni Dr. Arcega. Pero dapat ay handa rin kayo sa posibilidad na maaaring hindi na bumalik ang alaala niya. Napailing na sambit nito. When it comes to these types of injury, you never know. Okay na. Ayos na mga discharge paper ninyong dalawa. Karakay balita ni Fidesz kay Elaine pagbaba niya sa main lobby ng ospital. Mag-aalas 3 na ng hapon at ilang oras na lang ay papalubog na ang araw. Halos 2 pang araw silang namalagi sa ospital. Sa tinagal nila sa pagamutan ay wala rin naman halos pagbabago. Well, except na pinayagan na siyang ipatanggal ang benda sa kaliwang braso niya para sa bahagyang gasgas na tinamo niya sa braso. At ang boyfriend kuno niya na si Wallace, may amnesia pa rin. Matamang tinitigan siya ni Fidesz. Desidido ka ba talagang iuwi ang boyfriend mo? Nagkibit balikat si Elaine. Napasubo na sagot niya. Kaysa naman magtanong pa ng kung ano-ano ang staff ng ospital na hindi rin naman nila maisasagot. Nagipit siya pagdating ni Tita Clara at napilitang sabihin na magkasintahan nga sila. Pero hindi naman ganoon kahalang ang kaluluwa ni Elaine para ipagpatuloy ang pagpapanggap. Medyo lang, ano pa nga bang magagawa niya? Kapag bigla niyang binawi ang pinaalam na Wallace/impaktong Adonis, na yun ay baka kung ano pang mangyari. Baka lalo pang magulo ang hindi pa lubos na naghihilom na isip nito. Kaya labagman sa prinsipyo ng pagiging matapat na Kristiyano, ay pinagpatuloy ni Elaine ang kabaliwang sinimulan bilang nobya ng estranghero. At least, hanggang bumalik ang alaala ng binata. Kung hindi maiwasang idagdag ng dilaga sa sarili. Babalik na ang memorya nito. It's not that we have a choice, hindi ba? Patuloy na pagra-rationalize na Elaine kay Fidesz. Border naman talaga siya sa bahay. At saka kung iiwan na lang natin siya dito, magtataka yung mga doktor at nurse. Pag nagtagal pa siya rito, mauubos lang ang pera ko sa ospital. Bad. Napapalatak siya. Kung bakit naman kasi walang ID o kahit anong bagay na pagkakakilanlan yung gago. As it turned out, cash lamang ang tanging laman ng pitaka ng binata. Ang kapal pa ng mukhang magpresentang mag-drive,
Gayong wala naman pala siyang dalang lisensya. Siya, oo na. Awat ni Fides. Ang puso mo, ining. Suminghal si Elaine. Hay, ewan. Tiyempong nag-vibrate ang phone nito. Paparating na ang kotseng pinakausapan ni Nigel kay Luigi. Relay ni Fides ng nabasang mensahe. Ang maskuladong current view ng kaibigan nila ay may-ari ng isang talyer at car rental service sa Santa Rita. I-check mo na lang sa boyfriend mo kung kailan niya type umalis, ano? Ako naman ay uuna na para tapusin ang iba pang ipinapagawa mo. Umaasa ako sa kakayahan mo, Senyora Fides Olivares Dolora. Sambit ni Elaine saka sumaludo. But of course, sagot ng kaibigan na bahagyang nag-melodramatic vow bago tuluyang nagvavu. Clear ka ba dyan? Oo, si Impaktong Adonis nagsi-CR. Nag-shower pa yata. Impaktong Adonis? Narinig niyang humagikik si Fides. Hindi ba wales na siya ngayon? Anyways, naisukat na ba niya ang bago niyang mga clothes? Oo, yung kwarto ko pa nga ang ginawang dressing room. Tugon ni Elaine. Kapal talaga? Kasya naman? Kasyang-kasya. Parang ang siya talaga ang may-ari eh. Lahat yata ng uri ng damit bumabagay dun. Nakakabwisit. Tumawa ulit ang best friend niya. Buti na lang ika mo. Nadekwat mo yung mga pinaglumaang damit ng kuya ko. Hay nako Elaine, ano ba tong gulong pinasukan mo? Ewan ko nga rin no. Turan niya. Pero ano pa bang magagawa natin? Hanggat wala pa ang memorya niya, ay pananagutan ko pa rin ang lalaking yun. Ang sa akin lang naman, may amnesia yung tao. Alam ko yun. Bitaw ni Elaine. Pero anong sasabihin ko sa kanya kung sakali na joke lang ang lahat? At paano kung malaman ng tita ko? Ewan. Bumuntong hininga ang kaibigan. Bahala ka na nga sa kung anong pinaplano mo. Saglit itong huminto. Pero ingat ka. Alalahanin mo, kayo lang dalawa dyan sa loob ng bahay. At ang buong akala niya magkasintahan kayo. Alam mo na sigurong tinutumbok ko. Sumimangot si Elaine. Fides naman, 3 taon ko nang pinapangalagaan ang puri ko no. Naburo na nga eh. Magyayelo muna siya sa impyerno bago ko isuko ang pagkababae ko sa Impaktong Adonis na yun. Bahagyang napatawa si Fides. Pagkatapos ay nagpaalam na. Napabuntong hininga siya pagkababa ng telepono. May punto ang kaibigan tungkol sa sinabi nitong nagsosolo sila sa bahay na yon. Hindi naman sa likas ang katangahan niya, pero ngayon lang sumabit sa kokote niya ang bagay na yon. Elaine. Anang malamig at aroganteng boses ng naturang lalaki. Saan nga pala yung kwarto ko? Halos napatalon siya sa gitla. Nakasimangot na lumingon siya. Huwag ka namang manggugulat. Naglaho ang anumang sasabihin niya nang makaharap si Wallace. Basa ang buhok ng binata, halatang bagong ligo. Isang pares ng jeans lamang ang suot. Nakabalabal sa hubad at maskuladong mga balikat nito ang puting tuwalya. May mga pasaway na butil ng tubig na tumutulo sa dibdib at braso nito. Shucks, bare-chested na, wet look pa. Obserba ng pansamantalang naka-autopilot na utak ng natamemeng dalaga. Parang buhay na ad para sa designer jeans. Impaktong Adonis talaga. Baka dapuan na ng langaw yung bibig mo. Bumalik sa tamang wisyo sa Elaine. Itinaas niya ang tingin upang makatagpo ng mga mata ang mapang-asar ng ngiti nito, na halatang alam ko anong iniisip niya. What's the matter? Tila sadyang binabaan pa ng binata ang boses, para lamang patamblingin ang bahay bata ni Elaine. Like what you see? Hindi ano? He chuckled. Okay. Naalala niya ang sinabi ni Fides kani-kanina lamang. Alalahanin mo, kayo lang dalawa dyan sa loob ng bahay. At ang Demi, akala niya'y magkasintahan kayo. Napalunok siya. Yung kwarto ko, saan ba? Maya-maya'y untag ng lalaki. O by what you said na nagsasama, baka naman sa isang kama na tayo. Hindi lalo. Bulalas na Elaine. Gathering her bearings. Nilagpasan niya ang binata at matuling naglakad papalayo. Halika't ituturo ko sa iyo ang kwarto mo. Ang buong akala niya ay magkasintahan kayo. Nanlalamig at kumakabog ang dibdib na binilisan ni Elaine ang paglalakad. Hindi sa nininerbyo siya o kung ano paman. Saglit na sumulyap siya sa kanyang likuran.
para siguruhing malayo-layo sa kanya si Wallace, mga ilang metro, para kung sakaling sunggaban siya nito at heto na, nagling sambit ni Elaine. Saka pilit na inerase sa kamalayan ang kung anong imahe na biglang pumasok sa isip niya. Ito ang silid ko? With a flourish, binuksan ng dalaga ang pintuang kahoy ng kwarto sa kabilang dulo ng hallway. Ang guest room na pinakamalayo sa sariling kwarto niya. At nagawang ngumiti sa gitna ng malakas na pagtibok ng kanyang puso. Mabusising pinagmasdan ni Wallace ang naturang silid. Dito ako natutulog? Oo naman, sagot ni Elaine. Yung mga damit ko, bakit nasa kwarto mo? Inilipat ko lang, temporarily, as in only for today. Para mas madaling isukat, mas malapit ang kwarto ko sa banyo, hindi ba? Tinitigan siya nito. Ganon? Ganon? Agad na tugon ng dalaga. Halika, kunin na natin ang mga damit mo at nang maibalik mo na sa sarili mong kwarto. Mula roon ay nagmamadaling umuna na si Elaine para puntahan ang sariling silid at takutin ang mga damit ng binata. Mabilis siyang kumilos. Nilagay na niya lahat-lahat ng mga damit nito sa duffel bag nang masundan siya ng lalaki na nakatopless pa rin. Heto! Itinulak abot ni Elaine ang naturang bag sa mga kamay nito bago pa man makalagpas si Wallace sa pintuan. Relieved sa kung anong dahilan, isinara niya ang pinto pagkatapos. Sususian pa nga niya sana iyon nang biglang makarinig ng katok. Binuksan niyang muli ito. May naiwan yata, sambit ni Wallace. Akmang papasok ito sa kanyang silid, pero hinarang ito ni Elaine. Ako na lang ang, no, I'll get it myself. Kontra ng binata na dumaan sa tabi niya. Muntik nang tumalon si Elaine sa pag-iwas dahil dumikit ang hubad at maskuladong dibdib nito sa braso niya. At nang makita ng dalaga kung anong naiwang damit ni Wallace sa silid, natulala siya. Sa lahat ba naman ang pwedeng makaligtaan? Naaasar at namumulang bulong ni Elaine sa kanyang sarili, habang dinadampot ng lalaki ang itim na boxer briefs na naiwan sa ulunan ng kanyang kama. Wala man itong imik, baka sa mukha nito ang amusement. Gusto niya tuloy itong ombagin. Nakaligtaan kong isama yan sa bag. Medyo defensive na sagot ni Elaine sa nakataas na kilay at nakangising mga labi nito. Sigurado ka ba? Oo naman. Bakit ka namumula? Tanong nito, edging even closer. Hindi ako namumula. Kaila ni Elaine. Dahan-dahan siyang naglakad pa atras. Namumula ka eh. Hindi sabi. Natigilan si Elaine nang lumapat ang likod niya sa dingding. At ang nakakahilong proximity ng malagrik statue na torso ni Wallace sa kanyang harapan. You're blushing. Nabigla siya nang maramdaman ng dampi ng kamay ng nobyo sa kanyang pisngi. Dahan-dahang inangat nito ang kanyang muka para magtagpo ang mga mata nila. See, your cheeks are so warm, Elaine. Hearing him say her name like that, with that low, soothing voice, may kung anong natinag sa loob ng dalaga. Huwag mo kong hawakan. Wallace quirked an eyebrow at her. And why not? Ikaw, ang boyfriend mo, or so sinabi mo sa akin. Sagot ng binata, na inilapit palalo ang mukha sa kanya. Who knows, perhaps a kiss or two will make me remember. Huwag! Itinulak niya ito sa dibdib. Nagpumiglas pang makawala rito at... Huwag ano. Napakurap si Elaine. Bumalik siya sa realidad. At sa inip ay nawiwerduhan ang mukha ni Wallace na nakatitig sa kanya. Oo't nakasandal siya sa pader at ang binatay nakatayo malapit sa kanya. At oo, hawak-hawak nga nito sa isang kamay ang itim nitong boxers. But the rest ay pawang mga produkto lamang ng kanyang imahinasyon. Praise the Lord!